Unang kabanata, ang suliranin at kaligiran. Si Kapitan Moy ay isang kilalang tao sa kasaysayan ng lungsod ng Marikina. Siya ay malawak na kinikilala bilang ama ng Marikina sa industriya ng sapatos. Para sa kanyang pangunguna sa mga pagsisikap sa pagtatatag at pagpapaunlad ng industriya ng paggawa ng sapatos sa lungsod. Ang mga kontribusyon ni Kapitan Moy sa lungsod ng Marikina ay higit pa sa kanyang tungkulin sa industriya ng sapatos. Isa rin siyang pinuno ng sibiko at aktibong lumahok sa iba't ibang mga hakbangin sa komunidad. Ang kanyang dedikasyon sa pagpapabuti ng lungsod ng Marikina ay nagdulot sa kanya ng paggalang at paghanga ng mga residente dito. Ang pananaliksik na ito ay naglalayong tuklasin ang epekto ng tatak ni Kapitan Moy sa mga residente ng lungsod ng Marikina. Sa pamamagitan ng mga personal na patotoo, hahanapin ng pag-aaral na maunawaan kung paano nahubog ng mga kontribusyon ni Kapitan Moy ang buhay ng mga tao sa lungsod. Suliranin ng pag-aaral. Sa konteksto ng pagsusuri hinggil sa ang tatak ni Kapitan Moy, mga personal na testimonyo ng mga residente sa kanyang kontribusyon sa Marikina City. Itinakda ang mga sumusunod na mga suliranin upang gabayan ang pag-aaral na ito. Una, ano ang antas ng pagkakaroon ng personal na kaalaman ng mga residente sa Marikina City tungkol sa kontribusyon ni Kapitan Moy sa kanilang komunidad? Pangalawa, ano ang kahalagahan ng personal na panayam bilang pagpapahalaga sa lokal na pamanang yaman kagaya na lamang ng struktura na bahay na bato ni Kapitan Moy? At pangatlo, ano ang implikasyon ng mga personal na testimonyo ng mga residente sa pangkalahatang pag-unlad at pangangalaga ng tatak ni Kapitan Moy sa Marikina City? Sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga kwalitatibong datos mula sa personal na testimonyo ng mga residente, magkakaroon ng masusing pag-unawa sa pagpapahalaga ng komunidad sa kontribusyon ni Kapitan Moy at sa epekto nito sa buhay ng mga residente, pati na rin ang mga potensyal na kaugnay ang estadistika sa mga demograpikong aspeto. Layunin. Una, alamin at maipakita ang mga personal na kwento at pahayag ng mga residente ng Marikina tungkol sa kontribusyon ni Kapitan Moy sa kanilang lungsod. Pangalawa, pag-aralan at maunawaan ang epekto ng kontribusyon ni Kapitan Moy sa pag-unlad ng Marikina mula sa pananaw ng mga residente. Pangatlo, may pakita kung paano nagbago o naapektuhan ang buhay ng mga residente ng Marikina dahil sa kontribusyon ni Kapitan Moy. Ang kahalagahan ng pag-aaral na ito ay upang malaman at mas mapagyaman ng mga iba't ibang lokal na kasaysayan sa Barangay Santa Elena sa lungsod ng Marikina, lalo na ang makasaysayang bahay na bato ni Kapitan Moy at kung paano ito mas makikilala. Ang mga impormasyon na nakalaan dito sa pananaliksik ang magsisilbing daan upang mapalawak at higit na maunawaan ang kamalayan sa lokal na kasaysayan sa lungsod. Ang mga impormasyon at detalye sa pananaliksik na ito ay makakatulong sa mga sumusunod. Mga mag-aaral. Ang mga impormasyon na nakapaloob sa pananaliksik ay makatutulong sa mga mag-aaral na makilala palalo ang lokal na kasaysayan sa Kapitan Moy mula sa Barangay Santa Elena sa lungsod ng Marikina at may ikayat na mas tangkilikin ang mga ito at mapahalagahan. Mga magulang. Makatutulong ang mga impormasyon na ito sa mga magulang upang mapalawak ang kanilang nalalaman sa mga makasaysayang lugar na siyang magbibigay ng mas malalim na kaalaman at pag-unawa sa lugar kung saan sila naninirahan. Mga guro. Ito ay magsisilbing gabay sa mga guro na matulungan ng mga mag-aaral na kilalanin ng makasaysayang Kapitan Moy sa Barangay Santa Elena na makatutulong na palalimin ang kanilang nalalaman ukol sa mga ito at upang makilala ang pamana sa lungsod na may bansag na the shoe capital of the Philippines. Opisyalis ng gobyerno. Ang mga impormasyon ay magagamit upang maunawaan ang kasaysayan na mayroon sa lungsod at magamit upang mapangalagaan at magpanatili ang kultura sa lugar. Sa pamamagitan ng kanilang pamumuno, maaaring gawing batayan itong pananaliksik upang magsabatas ng ilang regulasyon upang ito ay mapreserba. Saklaw at limitasyon. Ang pag-aaral ay magiging limitado sa mga pananaw ng mga residente ng lungsod ng Marikina mula sa taong 1950 hanggang sa 2022.
Ang mga natuklasan ay maaaring hindi pangkalahatan sa ibang mga populasyon. Karagdagan pa, ang pag-aaral ay aasa sa mga personal na patotoo ng mga residente na maaaring sumailalim sa personal na interview. Sa kabuuan, ang mga limitasyon na ito ay dapat isaalang-alang upang makagawa ng tamang interpretasyon at magpatuloy sa pagpapaunlad ng kahalagahan ng mga personal na testimono ng mga residente sa kontribusyon ni Kapitan Moy sa Marikina City.